Hi guys! Welcome back sa aming vlog kung saan marami kang matututunan at may kasama na ring tawanan at kulitan. Ito ang Alokasyon 101, Buhay at Budget. Bakit nga ba natin pinag-aaralan ang alokasyon? Pinag-aaralan natin ito upang malaman natin kung paano gagawing mas epektibo at pantay ang pamamahagi ng limitadong yaman katulad ng pagkain, pera, tubig at enerhiya. Ngayon, ating pag-aralan ang mga uri ng sistemang pang-ekonomiya. May iba't ibang uri ng ekonomiya ayon sa sistema na ginagamit. Una, ang tradisyonal na ekonomiya. Ikalawa, ang market na ekonomiya. Ikatlo, ang command na ekonomiya. At ang pang-apat, ang pinaghalong ekonomiya. May iba't ibang pamamaraan ng pagsagot sa mga pangunahing suliranin sa economics, ang apat na sistemang pang-ekonomiya. Ako si Aliyah Joy Alcudito, ang magbibigay ng paliwanag sa unang sistemang pang-ekonomiya, ang tradisyonal na ekonomiya. Ano nga ba ang tradisyonal na ekonomiya? Ang tradisyonal na ekonomiya ay sinasagot ang mga suliraning pang-ekonomiya sa pamamagitan ng tradisyon, paniniwala, kagawian at patakaran sa lipunan. Ang bawat tao sa ekonomiyang ito ay batid ang kanilang gampanin at tungkulin sa lipunan. Ngunit wala silang karapatan na magdesisyon sa mga uri ng produkto at serbisyo na gusto nilang matamo. Dito, ang lipunan ang nagdedesisyon sa mga produkto at serbisyo na gagawin at ipamamahagi batay sa kanilang tradisyon at kinaugalian. Nangangahulugan na ang pagsagot sa mga suliraning pang-ekonomiya ay naimpluwensyahan ng kanilang paniniwala at kaugalian. Ang pangalawang uri ng sistemang pang-ekonomiya ay ang market economy. Ano nga ba ito? At ano-ano ang mga uri ng pamilihan na nasa ilalim nito? Ako si Haini Ayasha T. Berondo at ito ang aking maikling paliwanag tungkol sa market economy. Ang market economy ay isang sistemang pang-ekonomiya kung saan ang pribadong sektor at mamimili ang gumagawa ng desisyon. Hindi ang pamahalaan, nabubuo ang presyo batay sa supply at demand. Ilan sa mga uri ng pamilihan dito ay ganap na kompetisyon, monopolyo, monopolistikong kompetisyon, at ang oligopolyo. Bawat isa ay may sariling katangian pero lahat ay gumagalaw ayon sa kalayaan sa merkado. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong uri ng sistemang pang-ekonomiya at ito ay tinatawag na command economy. Ano nga ba ang command ekonomiya? Ako po si Rian Charlene F. Ignacio at ako po ang magpapaliwanag patungkol dito. Ang command economy ay isang sistemang pang-ekonomiya na kung saan ang estado o pamahalahan ang may ganap na kapangyarihan sa pagdedesisyon para sa ekonomiya ng bansa. Ibig sabihin, ang gobyerno ang nagpapasya kung ano ang gagawin, paano ito gagawin, at para kanino ito gagawin. Hindi ang mga tao o pribadong sektor. Sino ang gumagawa ng mga plano? Ang gumagawa ng mga plano ay ang mga gobyerno at ito ay tinatawag na Central Planning Board. Sila ang nag-aayos ng buong takbo ng ekonomiya. Ano-ano ang mga sistemang kabilang sa command economy? Kasama rito ang sistemang komunismo, sosyalismo, at pasismo. Lahat ito ay may iisang layunin. Ang estado ang may kontrol sa yaman at produksyon. May kalayaan ba ang mga tao rito? Sa ganitong sistema, walang pribadong pagmamayari sa industriya. Kadalasan, hindi malaya ang mga tao sa pagpili ng kanilang trabaho, magnegosyo, at magdesisyon para sa kanilang sariling pangkabuhayan. At sumunod naman, ating talakayin ang mixed economy. Ako si Samantha Pirimando at sama-sama nating alamin ano nga ba ito. Ang mixed economy ay isang sistemang pang-ekonomiya na pinagsasama ang mga katangian ng market economy at command economy. Sa isang mixed economy, pinahihintulutan ang pribadong pagmamayari at palayong kompetisyon, ngunit meron ding aktibong papel ang pamahalaan sa pagreregula ng ekonomiya upang matiyak ang social welfare at pangkahalatang kapakanan. Ang gobyerno ay maaaring manghimasok sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga batas, pagbibigay ng mga subsidy o pagkontrol sa ilang industriya, habang pinapayagan pa rin ang malayang pagpapasya ng mga pribadong negosyo sa karamihan ng mga aspeto ng produksyon at distribution. Ito ay isang balancing sistema na naglalayong pagsamahin ang mga benepisyo ng parehong market at command economies. Apat na uri ng pamilihan.
Ano-ano nga ba ang apat na uri ng pamilihan at ano-ano ang kahulugan nito? Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Chris Luis Clemente. Magtatalakay kung ano-ano ang apat na uri ng pamilihan at kung ano-ano ang kahulugan nito. Ang una po ay ang ganap na kompetisyon kung saan marami nagbebenta ng isang produkto kaya wala silang hawak na presyo nito. Ang halimbawa na lang po nito ay ang bigas sa palengke. Ang pangalawa naman po o ang sumunod sa ganap na kompetisyon ay ang monopolyo kung saan iisang kumpanya lamang po ang may hawak sa iisang produkto kaya may malakas silang hawak sa presyo nito. Ang halimbawa na lang po nito ay ang Meralco. Ang sumunod naman po ay ang monopolistikong kompetisyon kung saan ito po ay meron pong nagbebenta ng magkakahawig na produkto pero may kakaunting pagkakaiba ito. Halimbawa na lang po ay ang milk tea shop. Ang panghuli naman po ay ang oligopolyo kung saan ay kakaunti lamang ang nagbebenta sa isang produkto kaya may malakas silang hawak sa presyo nito. Ang halimbawa naman po ng oligopolyo ay ang Globe. So ayun po ang apat na uri ng pamilihan. Sana po may natutunan kayo sa akin. Maraming salamat po. Ngayon, ano naman ang kapitalismo at sosyalismo? Ang kapitalismo ay tumutukoy sa mga pribadong tao o mga negosyante na nagmamay-ari ng mga pinagmumula ng produkto, katulad ng mga pabrika, lupa, at kapital. Ang sosyalismo naman po, dito po ay kung saan ang mga pinagmumula ng produksyon ay pag-aari ng Estado at ng mga manggagawa. Ang kapitalismo at sosyalismo ay kabilang naman po sa sistemang pang-ekonomiya. Dito na po nagtatapos ang aming vlog. Sana po ay may natutunan kayo at hanggang sa muli.